Minahal ni Bhima si Draupadi. Nirerespeto ng lahat ng Pandava si Draupadi. Bagamat pinahahalagahan nila ang Dharma kaysa sino mang tao, si Bhima ay minahal ng labis si Draupadi. Nang hinangad ni Draupadi ang magagandang lotus na bulaklak, si Bhima ang kumuha ng mga ito para sa kanya at hinarap ang bawat balakid na dumating sa kanyang landas. Maaari naman niyang sabihin kay Draupadi na hindi madaling makuha ang mga bulaklak na iyon. Ngunit dahil sa kanya, pumunta siya upang kunin ang mga ito. Nang tinulungan ni Krishna si Draupadi na mahuhubaran siya sa harap ng lahat, si Bhima sa kanyang matinding galit ay nanumpa na papatayin niya si Duryodhana. Dahil ipinakita nito kay Draupadi ang kanyang mga hita at sinabihan siya na umupo rito, bagamat hindi niya ginawa. Sa kaharian ni Haring Birata, ang mga Pandava at si Draupadi ay nagkubli sa loob ng 13 taon ng pagtatago. Si Draupadi ay nagkunwari bilang Sairandri at minsan nakita siya ni Kitshak, ang kapatid ni Reyna Sudeshna, at inasam na makuha siya. Nang sabihin ni Kitshak sa kanyang kapatid ang kanyang pagnanais, iniutos ni Reyna Sudeshna kay Draupadi na dalhan ng alak si Kitshak sa loob silid ng trono. At nang subukan nitong yakapin siya, itinulak siya ni Draupadi at tumakbo. Hinawakan siya ni Kitshak sa buhok. Kinaladkad siya at sinipa. Nakita nina Yudhishthira at Haring Birata ang pangyayari. Ngunit hindi sila nakagawa ng anumang aksyon sa harap ng kapangyarihan ni Kitshak. Sa harap ng mga korte, si Draupadi ay lubhang na insulto. Sinabi ito ni Draupadi kay Bhima na nagkukubli bilang isang kusinero sa palasyo. At sa galit ni Bhima dahil sa pang-iinsulto sa kanyang asawa, gumawa sila ng isang plano. Tinawag ni Draupadi si Kitshak sa silid sa yawal na madilim at sinabi niyang lumapit ito upang magpatawaran sa nangyari. Nang dumating si Kitshak, nakita niyang may natutulog. Ngunit nang lapitan niya ito, si Bhima, na natutulog na kunwari ay si Draupadi, ay agad bumangon. Nakipaglaban si Bhima kay Kitshak at pinatay ito. Nang makita ito ng mga tauhan ni Kitshak, sa pilitan nilang kinarga si Draupadi upang sunugin kasama ni Kitshak. Tumawag si Draupadi ng tulong mula kina Bhima at Yudhishthira. Inalis ni Bhima ang isang puno at inihagis sa mga taong humahawak kay Draupadi. Dahil sa takot kay Bhima, agad nilang binitawan si Draupadi. Napagtanto ni Haring Birata na hindi pangkaraniwan si Draupadi, at sa halip, tinanggap siya sa palasyo. Minahal ni Bhima si Draupadi
kahit na mas may pagkiling si Draupadi kay Arjuna kaysa ibang mga Pandava. Nang bumagsak si Draupadi sa kanilang paglalakbay patungo sa langit, walang sino mang Pandava ang lumingon. Tanging si Bhima lamang ang nagtanong kay Yudhishthira kung bakit bumagsak si Draupadi, kung siya ay banal at naging tapat sa kanila sa buong buhay niya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay kasama ng iba pa. Siya ang Pandava na tunay na nagmahal kay Draupadi at handang gawin ang lahat para lamang sa kanya. Haribol.